Good day everyone. Meron po akong YouTube follower asking about my advice tungkol po sa situation niya. So nag-comment po kasi siya sa aking isang video regarding po sa allotment bilang isang alati or yung naiiwanan sa Pilipinas. So basahin po natin ang kanyang comment at later on ay tulungan niyo po akong magbigay ng advice sa kanya. Yung pong inyong comment or comments may help someone today or bukas or kung sino man po ang makakapanood ng ating video. Pero before we continue, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin po ang notification bell para po updated kayo sa lahat ng aking mga latest videos. So, ito po ang nilalaman ng kanyang comment. Basahin po natin. So, ito po yun. Ako po ay meron ding anak na seaman. Isa siyang hairdresser. Bukod sa sahod niya, meron din mga tips na binibigay sa kanya ang mga clients niya sa barko. Pero ang pinapadala sa akin lagi ay 2,000 to 2,500 pesos lang weekly na halos para lang sa anak niyang 7 years old na alaga ko. Pero siya ang nagbabayad ng mga bills namin at upa sa bahay. Hindi rin ako makapag-demand sa anak ko ng allotment or sa alati para sa akin dahil natatakot ako na baka kunin niya ang anak niya sa akin na di ko kayang mahiwalay sa akin. Kaya tinitiis ko na lang kahit kapusamin ng apo ko ang 2,000 weekly dahil nag-aaral din ito. Ano po ang inyong maipapayo? Una po sa lahat ay naintindihan ko po ang bigat ng sitwasyon ninyo. Hindi madali ang maging tagapag-alaga ng apo, lalo na kung limitado ang tulong na natatanggap ninyo. Normal lang po ang nararamdaman ninyong takot at pag-aalala. So narito po ang ilang maingat na payo na pwede nyo pong isaalang-alang. So ito po ang advice na pwede ko pong ibigay sa inyo dahil nanghihingi po kayo ng advice mula po sa akin tungkol sa inyong sitwasyon. So una po ay magkaroon po kayo ng mahinahon at maayos na pakikipag-usap sa anak ninyo. Hindi nyo po kailangan makipag-away. Ipaliwanag lang ng mahinahon na hindi na po sapat ang 2,000 to 2,500 weekly para sa pagkain, gamot, baon, school projects, at iba pang pangangailangan ng bata. Huwag pong gawing demand, kundi gawin pong appeal bilang magulang na nag-aalaga. Ang number 2 po ay i-focus po ang usapan sa kapakanan ng bata, hindi po sa pera. Sabihin ninyo na hindi para sa inyo ang hinihingi nyong dagdag, kundi para sa anak niya. Madaling tanggapin ng isang magulang ang ganitong punto. Yung pong wag tayong maging, gaya po na sinabi ko kanina, demanding. I-appeal po natin na yung pong perang ating hinihingi ay para po sa kanyang anak. Pangatlo po ay kilalanin din po natin ang effort niya. Yung effort po ng anak ninyo na nasa barko. Pasalamatan natin siya dahil siya ang nagbabayad ng bills at nagpapadala pa rin ng pandagdag o pantustos sa gastusin ng kanyang anak. Kapag naramdaman po kasi niyang hindi siya inaatake, mas bukas siyang makinig sa appeal ninyo. Ang ikaapat po ay magtakda ng malinaw pero makataong arrangement. So ano po ibig sabihin nito? Halimbawa po, imbis po na manghingi tayo ng biglaang malakihang dagdag, pwedeng hilingin po natin na kahit dagdag na 1,000 or 2,000 weekly or gawin pong fixed monthly na mas realistic sa pangangailangan po ng inyong apo.
ang mahalaga ay may malinaw po kayong kasunduan. Maganda rin po kung may listahan kayo ng mga gastusin or kung saan po ba napunta yung mga pera na ipinapadala niya at ma-explain sa kanya kung ano-ano po ang pinagkakagastusan ng kanyang anak. Ang ikalima po ay, syempre po, wag po kayong matakot. Ang gusto ninyo ay maayos sa tulungan ng inyong apo or yung bata, yung anak niya, hindi po kasalanan ang humingi ng nararapat na suporta. Kadalasan, mas natatakot lang tayo sa isip natin kaysa sa totoong mangyayari. Ang ika-anim po ay kung sakaling hindi nyo po kayang magsalita sa inyong anak dahil po kayo nahihiya or sa mga pagkakataon na hindi nyo po masabi kung ano yung nasa sa loob nyo, ay humanap po kayo ng mediator. So ano po yung sabihin nun? Pwede po kayo humanap ng ibang kapamilya na pinakikinggan niya o ginagalang niya o parehas yun yung pinagkakatiwalaan para po mas maging mahinahon ng inyong usapan. Sa huli po kasi, ang mahalaga ay ang kapakanan ng bata. May karapatan ng apo ninyo sa sapat na suporta at may karapatan din naman po kayong hindi mahirapan ng sobra bilang tagapag-alaga. Kung ako po yung nasa katayuan nyo, ito po yung isang paraan po ng sasabihin ko sa aking anak, yung nais ko pong iparating o nais ko pong sabihin tungkol po sa karagdagang pangtustos o panggastos para po sa aking apo na anak niya, na aking inaalagaan. So ito po yun. Anak, nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong mo, lalo na sa pagbabayad mo ng mga bills dito sa bahay. Hihingi lang sana ako ng kaunting pakiusap bilang iyong ina na nag-aalaga sa iyong anak araw-araw. Medyo kinakapos na kasi ang 2,000 na padala weekly para sa mga kailangan niya sa pagkain, school at iba pa. Kung kaya mo sana nadagdagan kahit konti, malaking tulong na yon sa bata. Hindi ko to hinihingi para sa sarili ko, kundi para sa ikabubuti niya. Mahal kita at naintindihan ko rin na may pinagdadaanan ka, kaya maingat ko itong sinasabi sa iyo. Sa ganitong sitwasyon po ay walang madali. Pero isa lang ang malinaw, ang kapakanan ng bata ang dapat lagi inuuna. Sana ay makita natin ang balanse sa pag-unawa, respeto, at tamang komunikasyon sa pamilya. Hindi man perpekto ang sitwasyon pero kapag nag-uusap ng maayos at may malasakit, mas nagiging magaan ang problema. Ngayon naman po sa ating pong mga tagapakinig o tagapanood, gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Ano ang masasabi ninyo sa sitwasyong ito? Ano ang maipapayo ninyo kay Lola na nag-aalaga sa kanyang apo? I-share ninyo ang inyong thoughts at advice sa comment section para makatulong din tayo sa kanya. Let's keep the conversation respectful and supportive. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. God bless us all. And once again, this is the Rwanda TV. Don't forget to like, share, and subscribe.